A blessed day sa inyong lahat mga kapatid. Welcome muli sa ating social media postulate na Salmod. Salita ngayon po ay May 4, 2025, ikatlong linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Ang ating Ebanghelyo sa linggong ito ay mula sa Ebanghelyo ni San Juan, chapter 21, verses 1 to 19, or chapter 21, verses 1 to 14, ang long version ng ating Ebanghelyo sa araw na ito. Mga kapatid, ikaw ba ay nakaranas ng kawalan ng pag-asa, panghihina, frustration, ano ba mga problema na inyong maaaring nararanasan sa kasalukuyan o sa mga nakalipas na mga araw, linggo o buwan? At sa ating Ebanghelyo ngayon, pinalalahanan tayo na sa mga ganong mga karanasan natin sa buhay, kawalan ng pag-asa, panghina, ano pa man na mga bagay na kung saan ay para pakiramdam natin na nawawalan tayo ng pag-asa, alalahanin natin na ang Panginoon ay nakikipagtagpo sa atin. Tinatagpo tayo ng Panginoon sa mga ganong mga pangyayari sa buhay natin. Tulad ng ating Ebanghelyo ngayon, ang mga alagad ni Kristo sa kabila ng mga ilang bisis na pagkapagitan ni Kristo sa kanyang mga alagad, pagkatapos siya muli na buhay, parang hindi pa rin tumatalab o nabubuksan ang kanilang puso't isip na si Kristo ay tunay na muling nabuhay. Kaya nung nagkatipon muli ang mga alagad ni Kristo, sila malapit sa dagat ng Tiberias. Sabi ni Pedro, I am going fishing. Sila ay babalik sa kanilang dating buhay sa pangingisda at sumama ang kaniyang mga kasama ni Pedro. Subalit ang pangyayari ay magdamag silang ng isda at wala silang nahuli kahit ng isa, at nang bukang liwayway na, sila ay pagod na pagod with frustration and many other things. May isang tao sa dalampasigan na sumigaw, mga anak, may nakuha ba kayong huli? At sila ay nagsabi na wala silang nakuhang huli. At sabi nila ng isang tao, ihulog ninyo inyong lambat sa gawing kanan ng inyong bangka at makakahuli kayo. At ito ay sinunod ni Pedro. At nung hihilain na nila ang lambat, ay hirap na hirap sila sapagkat ang lambat ay puno ng isda. At sabi ni Juan, ang siya pinakamahal ni Jesus, it is the Lord. At marinig ito ni Pedro, si Pedro ay tumalon sa tubig papuntang dalampasigan na kung saan ay naroon si Jesus. At nung sila ay nasa dalampasigan, ay may nakita silang nagbabaga na apoy at mayroong nakalagay na mga isda. Parang niluluto ng mga isda sa ibabaw ng nagbabagang apoy at naroon yung tinapay. Ibig sabihin na si Jesus ay naghanda ng almusal para sa kanila. At kahit isa sa kanila ay hindi nagtanong kung sino siya sapagkat nabatidan nila na siya ay si Jesus. At habang sila ay naroon kasama ni Jesus, tinanong ni Jesus si Pedro, Simon, mahal mo ba ako? Iniibig mo ba ako? Tatlong beses siya tinanong ni Jesus. Ito ay to recover sa tatlong beses na ipinagkanulo ni Pedro si Jesus. At sabi ni Jesus na pakanin mo, alagaan mo ang aking mga tupa. Sinabi ni Kristo kung paanong mag-aalay si Pedro ng kanyang buhay pagdating ng panahon na kung saan sa pamagitan ng pag-aalay ni Pedro ng kanyang buhay ay mapaparangalan niya ang Panginoon. Mga kapatid, napakaganda po ng ating Ebanghelyo sa araw na ito sapagkat dito pinapakita ang pagmamahal ng isang Diyos na ating Ama na kahit kailanman tayo ay hindi pababayaan ng Diyos. Alalahanin natin na sa tuwing tayo dumudulog sa banal na misa, tayo ay pinapakain ng Panginoon, pinalakas sa Panginoon upang sa gayon makapagpatuloy tayo sa ating mga gampanin o mga mission sa buhay. Kaya anong man ating mga ginagawa sa buhay ay
ay ipinapahayag natin ang ating pag-ibig bilang tugon sa napakalaking pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. So again, a blessed days yung lahat. Pagpalain kayo ng Panginoon sa araw na ito at ingatan kayo kasama yung mga mahal sa buhay. Of course, rest assured of my prayers for each one of you.